Welcome sa Durs 2.0. Fresh at nagbabagang happenings bang hanap mo? Mga padabarkads man yan o mga trending topics? Pwes, sagutan natin yan. Kaya naman isubscribe nyo na ang ating channel para sa mga nagbabagang balita everyday. So ayun, welcome back again sa ating YouTube channel mga kadabarkads. And for today's video nga pag-uusapan natin ay tungkol sa mga kaganapan po sa loob at sa labas ng Itbulaga. So napakarami nating pag-uusapan mga kadabarkads, kaya sana naman po ay tapusin ninyo itong update natin hanggang sa dulo. So unahin natin itong naging Instagram story po nitong si Pauline Luna Soto, na kung saan binida niya nga po ang mga picture nila together ni Bossing Vic Soto kasama po si Tali, si Bibi Mochi, na parang nasa Baguio ata po sila. Nag-vacation sila doon kasi parang familiar po yung lugar na in-IG story po nitong si Pauline Luna Soto. Parang sa Baguio po yan mga kadabarkads, and napakasaya dito ni Bossing Vic Soto na nagbe-vacation and enjoy ang holiday kasama po ang kanyang pamilya. Samantalang talakayin naman natin ang mga nakuha pong parangal ng The Kingdom sa gabi ng parangal para po sa Metro Manila Film Festival 2024. So kahapon nga po ang The Kingdom Stars dumating po, no? And talaga namang rumampas sila dito sa red carpet ng Metro Manila Film Festival. Andyan po si Sue Ramirez, itong si Piolo Pascual, si Christine Reyes, and marami pa pong iba mga kadabarkads. So eto po ang napanalunan ng The Kingdom sa gabi ng parangal. Andyan ang Gatpuno Antonio J. Villegas Cultural Award. Andyan ang Best Visual Effect, Best Director Michael Tobiera, and second Best Picture at ang last Best Production Design by Nestor Abrogena. So humakot po ng parangal ang The Kingdom sa gabi ng parangal. Total of 5 po ang napanalunan po nila na awards. Samantalang ang The Breadwinner is ay 2 lamang po ang napanalunan. So na-appreciate po nila yung ganda, no, na nilatag po ng The Kingdom doon pa lamang po sa disenyo na pinakita ng The Kingdom. Grabe mga kadabarkads, nakakatuwa lang dahil itong best production design na to mga kadabarkads ay pinagtatalunan po sa mundo ng X. Sabi po ng ilan, dapat daw ay sa And The Breadwinner is yun at hindi daw para sa The Kingdom. Grabe, deserve naman po talaga ng The Kingdom na sila po ang manalo ng production design or best production design dahil talagang napaka-effort po nila. Napakaganda po talaga ng production design ng The Kingdom. Sabi nga po dito ng isang netizen sa X, And The Breadwinner is didn't even get a nomination for Best Production Design. Feels so wrong. Like, have you seen the way they brought everything to life? Every detail felt so intentional. So true to the story. Sobrang sayang. So, ang usapan po kasi dito ay production design na talaga naman pong naibigay ng The Kingdom, 'di ba? Kaya deserve talaga nila po ang manalo ng Best Production Design. So, yung pelikula po ni Vice Ganda and the Bossing Vic Soto, hindi lang talaga sila ang magkatapatan po sa noontime show, kundi magkatapatan din talaga sila dito po sa pelikula para po sa Metro Manila Film Festival. So, sila po yung naglalabanan mga kadabarkads. So, number 1 daw, ang may pinakamataas na gross ay itong And The Breadwinner is, at pumapangalawa naman daw itong The Kingdom. So, wala pa naman po at hindi pa naman po yun final. Pwede pa pong magbago ang lahat. At kahit na ganun pa man na pumapangalawa man or panguna, ang The Kingdom wala pong kaso yun mga kadabarkads. Kasi ang mahalaga dito
ay naibigay po ni Bossing Vic Soto yung best niya kasama po yung buong produksyon at umani po ito ng napakagandang review mula po sa mga taong nakapanood. Samantalang ginulat naman po ang lahat mga Kadaberkads ng TBJ na page nang i-post po nila ang sorpresa po nila para po sa buong Dabarkads. So meron pong malaking pagbabago dito po sa studio po ng Itbulaga. Sabi nga po ng TBJ na page, something new for the new year. At kung inyong mapapansin dito mga Kadabarkads, bago ang studio ng Itbulaga. So binabago po nila ang studio ng Itbulaga, mas pinapaganda po nila, mas pinapalaki po nila mga Kadabarkads. So merong mga nagsasabi na lilipat na po ba sila sa bagong studio? Parang kung pagbabasihan po mga Kadaberkads, etong mga picture na binahagi po at video ng TBJ, parang doon pa rin po sa studio, dyan po sa Reliance sa TV5. Binago, na-renovate lamang po nila at mas pinaganda, mas pinabongga mga Kadaberkads. Pero buong akala ng ilan, lilipat ng studio ang Itbulaga. So parang ni-renovate lamang po nila ito mga Kadaberkads at mas pinaganda po nila, mas pinalawak. Kaya habang replay pa lamang po ang napapanood natin ngayong hanggang sa matapos po ang December, ito po yung ginagawa po nila. Ito yung pinagkakabisihan po nila sa studio po ng Itbulaga sa TV5. So, sulit yung bakasyon ng mga Kadaberkads natin, di ba? Kasi pagbalik po nila, isang napakaganda at napakalawak na studio ng Itbulaga ang bubungad po sa kanila. And napansin po yan ng mga Kadaberkads ng isang netizen and isang Kadaberkads natin dito po sa post ng TBJ na hindi bago yung studio. Yun pa rin pero ni-renovate lamang. Sabi nga po dito, this is Eevee's current stage undergoing remodeling works. As a fan, I'm excited to see the new layout of the stage. Yes, parang maganda po mga Kadaberkads yung kakalabasan po ng renovation ng studio po ng Itbulaga ngayong darating na New Year. Gusto ko nang makita. I'm very excited kasi ang mga Kadaberkads natin matagal na po nagre-request na sana mas palawakin, mas palakihin, and sana mas maging komportable yung mga live audience ng Itbulaga. So eto na po, sinagot na po ng Itbulaga ang kahilingan po ng lahat. I-expand nila yung kanilang studio at mas pagagandahin at mas papalawakin po nila para po lahat makapanood ng gusto dito po sa studio ng Itbulaga. So kahit di man ganun kalakihan, at least talaga namang napakarami pong nanonood sa programa na ating sinusuportahan, which is itong Itbulaga. So congratulations TBJ and Dabarkads sa bagong-bagong studio this New Year.